Hello po sa inyong lahat mga crypto. Usap-usapan po ngayon sa mundo ng blockchain at digital assets ang posibilidad na itong si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO po ng Ripple, ang magiging bagong crypto czar ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ang crypto czar ay isa po itong posisyong inaasahang magbibigay ng direksyon sa polisiya po ng US pagdating sa cryptocurrencies at blockchain technology. Bukod po dito ay nakaabang din ang initial public offering or IPO ng Ripple matapos po ang matagumpay na pagtatapos ng legal na labanan nito sa SEC. Pero ano po ang ibig sabihin nito sa mundo ng crypto? Lalong-lalo na sa atin bilang mga crypto investors. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Ano nga ba ang crypto czar at bakit si Ginoong Brad Garlinghouse ang napipisil para dito? Ang posisyong crypto czar ay isa po itong ideyang lumitaw mula po sa kagustuhan ng administrasyon ni Trump na magkaroon po ng malinaw at dedikadong liderato sa pagbuo ng mga regulasyon para sa cryptocurrencies. Isa po itong si Ginoong Brad Garlinghouse sa mga pangalan na malakas ang posibilidad na maitalaga sa posisyon na ito. Ngayon ay bakit po siya? Si Ginoong Garlinghouse ay kilalang leader sa industriya ng blockchain at cryptocurrencies. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Ripple ay naging isa sa mga pangunahing manlalaro sa larangan ng digital payments gamit po ang XRP token. Napangasiwaan po niya ang tagumpay ng Ripple laban sa SEC na nagtapos sa paglilinaw ng legal na status ni XRP bilang hindi isang security. Ang dating Ripple executive na si Sean McBride ang nagbunyag ng posibilidad na ito. At sinabi rin niyang maaaring magbitiw itong si Ginoong Garlinghouse bilang CEO ng Ripple upang tumutok sa papel bilang crypto czar. Kasabay po nito ay tiniyak ni McBride na handa na ang Ripple para sa isang leadership transition sakaling maganap po ito. Ngayon ay sino pa ang ibang mga posibleng kandidato rito? Bagamat malakas po ang pangalan ni Ginoong Garlinghouse, hindi siya nag-iisa sa listahan ng mga posibleng crypto czar. Kaya meron pang tatlo na pinag-uusapan. Isa rito ay si Chris Giancarlo. Ayan, mas kilala bilang Crypto Dad. Siya po ang dating chairman ng Commodity Futures Trading Commission or CFTC at kilalang tagapagtaguyod ng malinaw na regulasyon sa blockchain. Subalit, inuulat na umatras na siya sa laban para sa posisyon ng SEC chairman. Kaya't nananatiling malaki ang tsansa po niyang mapili bilang crypto czar. Maliban po kay Chris Giancarlo or Crypto Dad ay itong si Brian Armstrong. Siya naman po ang CEO ng Coinbase. Isa rin po siyang malakas na kandidato. Ayon po kay Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, nakipagpulong po itong si Ginoong Armstrong sa team ni Trump upang talakayin ang crypto policy. At kilala siya sa kanyang kakayahang harapin ang regulatory challenges. At ang pangatlo po ay si Ginoong Brian Brooks. Yan, dating comptroller of the comptroller of the currency. May malawak po siya na karanasan sa pamahalaan at blockchain, kaya isa na rin siyang viable na option. Kaya lahat ng mga kandidatong ito ay may kakaibang karanasan at kaalaman na maaari pong makatulong sa pagbubuo ng mas malinaw na direksyon para sa crypto sa US. Ngayon, ano naman po ang maaaring maging epekto nito kay Ripple at sa crypto industry? Kung si Ginoong Garlinghouse ang maitatalaga bilang crypto czar, malaking pagbabago po ang maaring mangyari. Hindi lamang kay Ripple kundi pati na rin sa buong industriya. Una, ang posibleng leadership transition kay Ripple ay maaring magdala ng sariwang pananaw sa kumpanya, lalo na't abala ito sa paghahanda para sa IPO at pagpapalawak ng kanilang mga serbisyo.
Ikalawa, ang pagkakaroon po ni Ginoong Garlinghouse ng direktang impluensya sa mga pulisiya ng US ay maaring magdulot po ng mas malinaw na regulasyon sa crypto na makakatulong po sa pagpapalago ng industriya. Ang mga bansa tulad po ng Pilipinas ay maaring makinabang dito, lalo na kung magiging mas maayos at predictable ang global regulatory landscape. Ngayon ay ano naman po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or trader. Yan, para po sa atin, ang posibleng pag-upo ni Ginoong Garlinghouse bilang crypto czar ay isang oportunidad at hamon. Kung magtatagumpay po siyang magdala ng regulatory clarity, mas magiging attractive ang crypto investments dahil bababa ang uncertainty. Mas marami pong institutional investors ang maaring pumasok na magdudulot ng mas mataas na adoption ng blockchain technology sa bansa. Gayunpaman ay dapat ding maging handa sa posibilidad ng mas mahigpit na regulasyon. Bagamat nakakatulong ito para sa seguridad ng mga investor, maaaring makaapekto ito sa kakayahan ng mga maliliit na traders na makilahok sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang posibleng pagtalaga kay Ginoong Brad Garlinghouse bilang crypto czar ay isang malaking hakbang tungo sa mainstream adoption ng cryptocurrencies. Ang kanyang karanasan sa pamamahala ng isang global blockchain company tulad po ni Ripple ay nagbibigay ng kumpiyansa na kaya niyang magbigay ng tamang direksyon para sa industriya. Ngunit mahalaga ring bantayan natin ang balanse sa pagitan ng regulasyon at innovation. Ang sobrang higpit na regulasyon ay maaari pong magdulot ng pagkaantala sa pag-usad ng mga bagong teknolohiya. Kaya mga ka-crypto, anuman ang kalabasan, malinaw na ang crypto at blockchain ay hindi na lamang alternatibo. Ito na ay isa sa mga haligi ng hinaharap na ekonomiya. Kaya mga ka-crypto, ano po ang tingin ninyo sa posibleng pag-upo ni Ginoong Brad Garlinghouse bilang crypto czar? Magiging daan kaya ito para sa mas maayos na regulasyon sa crypto? Ibahagi po ang inyong opinion sa comment section at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mga latest updates sa mundo ng blockchain at cryptocurrencies. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.